Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel na ito, bakit naman hindi ka nag-subscribe? Matatawag siyang isang matandang lansangan at dekada nang naging palaboy sa daan. Halos hindi na ito makilala pa dahil sa haba at halos dikit-dikit ng buhok. Taong grasa na rin ito kung tawagin ng mga taong nakakita at nakasalubong nito. Ngunit ang taong grasa na ito ay mapanlin lang dahil sa gabi ay isa itong halimaw na madalas ay nambibiktima ng mga kabataan. Nene, pumesto na tayo sa banda roon. Baka mamaya aagawan na naman tayo. Hindi na naman tayo makakatulog ng maayos. Nagmamadaling inilatag ni Aling Loida ang kanilang daladalang karton para pansapin sa sahig na nasa labas ng malaking gusali. Ilang taon na rin itong ganoon ang kanilang sistema na mag-ina. Simula noong madimolis ang ginawa nitong munting kubo sa gilid ng sementeryo, ay tuluyan na itong naging palaboy kasama ang anak na 10 taong gulang. At ito ang lubos na apektado sa lahat ng nangyayari sa buhay nito. Anong mukha pa ang ihaharap nito sa asawa? Pagkatapos nitong sumama sa Kalaguyo dahil nasilaw sa kinakamkam nitong pera, isang drug poser ang Kalaguyo niya at maraming pera noong araw. Ngunit ang perang iyon ang siyang pumatay rin dito. Pinasok ang bahay ng mga ito ng magnanakaw at nilimas ang lahat ng pera kasama ang buhay nito. Buti na lang at nagkataong nasa klinik si Aling Loida noong panahong iyon. Pina-check up nito si Nene na noon ay 10 buwan pa lamang. Masaklap na karanasan na nagpapamulat sa mata ni Aling Loida na ang buhay ay hindi permanente at ganoon man karami ang pera na hawak mo, kung wala sa tamang pundasyon ay kusa ring mawawala ito sa hindi inaasahang sitwasyon. Umalis kayo, Ren. Pwesto namin iyan. Saway ng 3 binatilyong adik na may bitbit ding mga karton pansapin sa sahig. Nauna na kaming pumesto dito, reklamo ni Aling Loida. Maski na, amin ang lugar na ito kaya umalis na kayo rito. Singhal ng isa pang binatilyo na halatang hindi naman inaantok at dilat na dilat ang mga mata. Gumagamit ng mga ito ng droga. Kaya wala sa tamang pag-iisip ang mga ito. Nagmatiga si Aling Loida at hindi umalis sa kanyang hinihigaan. Iyakap ang natutulog ng anak na si Nene. Ngunit napatili siya sa sobrang sakit ng tadyakan ng binatilyong adik. Sabi ko kasing umalis na kayo eh. Nagmamatigas pa kayo. Galit na singhal ng isang binatilyo. Bakit kayo ng bobolabog? Nagpapahinga ang tao. Galit na saway ng isang taong grasa. Mukha itong baliw dahil sa pisikal na kaanyuan. Ngunit kung magsalita naman ito ay maayos at maotoridad. Umalis ka ritong baliw ka kung ayaw mong malagyan ng gripo yung tagiliran mo. Saway ng isa. Kuyom ang mga kamay ng taong grasa na lumapit sa mga ito. Hindi mo alam kung sino ang tinatakot mo, Totoy. Umalis na kayo bago pa ako lalabas sa aking balat at makaisip na gawin kayong dinuguan. Nagtawanan ng mga ito sa banta ng matanda. Mabilis na dinukot ng isang binatilyo ang nakatagong kutsilyo nito. Huwag mo akong matakot-takot sa kutsilyong hawak mo, Totoy. Pwede ko iyang ihiwa pabalik sa iyo. Pananakot ng taong grasa dito. Ngunit mas lalong mapangahas ang 3 binatilyo. Inikutan ng mga ito ang taong grasa at tinangkang saksakin ng kutsilyo. Nagsisigaw si Nene sa takot, kaya tinakpan ni Aling Loida ang mga mata ng bata upang hindi nito makikita ang mga nangyayari sa paligid. Lumayo kayo rito. Ano ba? Natatakot na ang anak ko. Saway ni Aling Loida. Ngunit para namang walang may narinig ang mga ito at patuloy lang ang pangungutya sa taong grasa. Hanggang sa nagiging pikon ang taong grasa ay hinila nito ang isang binatilyo palayo sa mag-ina.
Hali kayo, ang tatapang niyo. Ngayon natin susubukan ang tapang na taglay ninyo. Matigas na wika ng taong grasa. Binalak siyang saksakin ng isang ngunit tumalsik lang ito palayo nang binigyan niya ito ng malakas na sipa. Ang tatapang niyo. Wala naman kayong napatunayan bukod sa pagiging adik at pagnanakaw niyo. Galit na singal ng taong grasa dito. Tawanan pa ang mga ito nang sabihin niya yon. Kung makapagsalita ito, akala mo naman kung matinong tao. Mukhang baliw na mabahong mabaho. Nagpapanggap na baliw para mabigyan ng pagkain. Kutya ng isa. Yun ba ang akala mo, Totoy? Pes, hindi ako nanghingi sa kung kanino lang. Kusa ko itong pinaghirapan. Gusto mo ng sampol? Ito tignan mo. Hinablot niya ang isa sa mga ito at walang awang hinampas iyon sa gutter ng sementong daan kung saan sila naroon. Dinig na dinig ang pagkabiak ng bungo ng binatilyo matapos itong ihampas ng taong grasa. Naistatwa ang dalawang binatilyo nang makita ang kaibigan na wasak ang ulo. Hindi roon natatapos ang lahat. Dahil ipinakita pa ng taong grasa sa mga ito kung paanong biakin ang ulo nitong biktima gamit ang mahahabang kuko. Lumabas ang utak nito at tuwang-tuwang nilantakan iyon ng taong grasa sa harap ng mga kaibigan nito. Nasuka ang mga ito sa pandidire, ngunit tila naparilis siya at hindi makaalis sa kanilang kinatatayuan. Nasa ilalim kasi ang mga ito ng kanyang kapangyarihang itim. Isang aswang na nagpapanggap na taong grasa kapag sa araw. Sunod niyang naging biktima ang dalawa. Wala siyang itinira sa mga ito at kagaya ng nauna niyang biktima, utak na mga ito ang kanyang nilalantakan. Isang pulis ang nakakita sa tatlong kabataan na parehong mga biak ang ulo at wala nang lamang utak. Nakahandusay ang mga ito sa sahig at nakapagtatakang wala man lang bahid ng dugo ang paligid. Simot na simot maging ang kahuli-hulihang patak ng dugo ng tatlong kabataan. Maging si Aling Loida ay napapamulagat ang mga mata nang makita ang nakahandusay na tatlong kabataan. Sila ang tatlong adik na nanakit at sinita kami kagabi. Wika niya. Ikaw ang huling kaaway ng mga ito? Mabilis na umiling si Aling Loida sa tanong. Biglang dumaan sa likod ng polis na kaharap niya ang taong grasa na alam niyang nagtanggol sa kanilang mag-ina kagabi. Hindi ho. Matapos nila akong tadyakan ay umalis na sila sa pwesto namin. Tsaka hindi ko na sila nakita pa dahil natulog na kami ng anak ko. Sagot ni Aling Loida. Ang taong grasa ay nasa likod pa rin ng polis. Hindi niya ito magawang tignan dahil pakiramdam niya ay nakadikit ang titig nito sa kanya. Matapos kunin ang mga bangkay ay biglang indineklara ng alkalde ng lugar na bawal ang mga taong tambay na pagala-gala sa lansangan, lalo na kapag gabi. Kaya laging may patrol na nag-iikot at nakabantay sa mga tulad nilang pagala-gala. Paano kapag mahuli tayo, Nay? Baka ihiwalay tayo sa isa't isa. Ayaw ko, Nay. Naiiyak na wika ni Nene. Lalo naman ako, anak. Ayaw kong kunin kanila sa akin. Hindi ako papayag. Sagot ni Aling Loida sa kanyang anak. Nagyakapan ng mga ito ng sobrang higpit. Tila ba ay huling sandali na nila iyong pagkikita. Biglang may narinig silang patrol kaya taranta silang napatakbo. Ngunit hindi binitawan ni Aling Loida ang anak na si Nene. Walang direksyon ang kanilang takbo. Bahala na. Makalayo lang sa mga humahabol sa kanila. Hihinto na sana sila ng takbo nang may biglang humablot sa kamay ni Aling Loida. Bitawan mo ko, sigaw niya. Tahimik, nakasunod pa sila. Sagot ng isang pamilyar na boses. Ang taong grasa iyon. Tandang-tanda niya ang maotoridad na boses na iyon.
Hindi niya magawang lumingon at lalong hindi niya matingala ang lalaki. Basta hindi niya binibitawan ang anak na hinihingal na rin. Pagdating sa isang makipot na iskinita, ay hinila siya ng taong grasa. Madilim iyon at tila isang lugusan na dahil sa dilim. "Anong lugar ito?" tanong ni Aling Loida. "Abandonadong lagusan na gawa ng mga Hapon." "Paano mo ito natuklasan?" "Matagal ko na itong natuklasan. Dito ako nakatira at halos dekada na." "Bakit nagpapangkap kang baliw? Hindi ka naman baliw ah." "Wala lang. Gusto ko lang na ganito. Naging baliw naman talaga ako ng ilang taon. Dito mga nakaraang taon lang, biglang unti-unti ay nagbalik sa normal ang aking pag-iisip." "Talaga po, Manong? Hindi ka na ngayon baliw? Kung ganoon ay maligo ka na po. Ang baho nyo. Natitiis nyo man lang ang ganyang amoy nyo." Sabat ni Nene na kanina pa nakikinig sa kanilang usapan. Hindi ito naimik at tila napahiya sa sinabi ng bata. "Nene, magpahinga ka na doon. Ay ano, may munting upuang pahaba. Pwede kaya itong hambigaroan?" Utos ni Aling Loida kanine. Agad naman itong tumango sa sinasabi niyang upuan. "Oo nga naman kasi. Bakit hindi ka maligo? Wala ka bang mga damit?" tanong ni Aling Loida noong makalayo na ng tuluyan sa Nene. "Nako, madami. Nakabalot sa mga supot. Tamad kasi akong magbihis at maligo. Parang nasanay na ako sa amoy kong ito." "Nako, nakakadiri kaya. Marami ka namang palang damit. Bakit hindi ka na lang maligo?" "Sige, maliligo ako. Dito lang kayong dalawa." "Ha? Baka maraming ahas dito. Nakakatakot dito." "Walang ahas dito. Ubos ko na silang kainin." "Ano?" "Hindi, biro lang. Huwag ka matakot kasi laging may liwanag dito. Hindi ko pinapatay ang mga lampara para walang may maligaw ng mga nakakatakot na insekto at mga ahas dito." Seryosong wika nito. "Sige, pero balik ka kaagad. Hindi namin kabisado ang lugar mong ito. Tsaka nakakatakot. Baka may nagtatago palang halimaw dito." Ngumisi ito at nilingon si Aling Loida. "Ako lang ang halimaw rito." Napatras sa gulat si Aling Loida. Hinala na talaga niyang ang taong grasa ang may kagagawan sa tatlong kabataan. Mas lalo tuloy siyang natakot nang sabihin nitong aswang ito. "Huwag kang matakot. Wala akong masamang gagawin sa inyong mag-ina. Matagal ko na rin kayong nakikita na pakalat-kalat. Dati ko nang balak na tulungan kayo. Wala lang akong lakas ng loob para lumapit sa inyo." Hindi umimik si Aling Loida. Hindi rin niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa mga sandaling iyon. "Dito lang kayo. Pagbalik ko kung nandito pa kayo, ibig sabihin ay nagtitiwala kayo sa akin. Subalit kapag bumalik akong wala kayo rito, ibig sabihin ay hindi kayo nagtitiwala sa akin." Hindi sumagot si Aling Loida. Pakaramdam naman niya ay may isang salita ito at tila hindi naman din siya natatakot sa lalaki. Umupo lang siya sa isang gilid at naghintay sa pagdating ng lalaki. Kabado rin siyang baka hindi na sila babalikan pa nito muli. Napapikit siya ng kanyang mga mata habang nakaupo at nakasandal sa dingding. Nagising na lang siya nang may marinig na yapak. Pagtingala niya, isang matangkad na lalaking mahaba ngunit bagong suklay na buhok ang nakatingin sa kanya. Nagtama pa ang kanilang mga mata kaya natulala si Aling Loida saglit. Malinis ang mukha nito at gwapo. Sa tansya niya ay kaidaran lang niya ito. Kung hindi pa ito umubo ay tila hindi pa siya makahuma. "Sino ka?" tanong niya. "Kanina ka pa titig na titig sa akin. Akala ko naman ay kilala mo na ako." "Ako ito, si Alan. Ako ang taong grasa kanina." Napaawang ang kanyang bibig sa gulat.
Mata, bibig at matangos na ilong nito ay ang rumehistro sa utak niya. Sabi ko na nga ba, at gwapo kay, sambit niya. Napangiti ang lalaki sa kanyang sinabi. Talaga, nagagapuhan ka na sa akin. Oo naman, gwapo ka at nakita kong ay mistiso ka. Bakit ba naging palaboy ka? Ay, mahabang kwento, Loida. At hindi pa ako sigurado kung bagay ko bang ibahagi sa iyo ang aking buhay. Kasi marami ang naghahanap para patayin ako. Lahat sila mga kaanak ko lang din. Pwede mong ikwento sa akin, handa akong makinig. Ganito kasi yon. Gusto nilang kamkamay ng mga pag-aari na dapat ay sa akin dahil ako lang ang nag-iisa at totoong heredero. At silang lahat ay inampun lang ng ama. Subalit dahil sa inggit at pag-akalang hindi ko sila bigyan ng parte, pinahawaan nila ako ng pagiging aswang sa isang matandang babaylan. Pilit ipinasok ang laway ng aswang sa aking tenga at 1 buwan lang ang lumipas ay naging yanggaw ako. Parang balaw na kahit sa katanghali ang tapat ay nakatuwad sa gitna ng asyenda. Hanggang sa hinabol na ng taong bayan ang buhay ko. Dahil sila mismo ay ipinagkanulo akong na may merwisyo at namiktima ng mga alagang hayop ng mga taong bayan na siyang hindi ko naman nagawa. Nanlumo si Loida sa kwento pa ni Alan. Mas masaklap yata iyon kaysa sa kanyang karanasan. Nasaan na ba kasi ang mga magulang mo? Tanong niya rito. Nasa asyenda at malamang ay matanda na. Mahigit 1 dekada at kalahati akong nawala. Ang tagal? Baka napano na sila? Ilang taon din akong wala sa katinoan at nito lang tila bumukas muli ang aking memorya. Kung ganoon, puntahan mo na ang mga magulang mo, Alan. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo kasama ni Nene. Gusto kong magpanggap kayong mag-ina ko. Walang kahit isa man sa mga ampon ni Ama ang magkaroon ng kahati sa ari-arian at yaman. Pagkatapos pa ng ginawa nilang panghahamak sa buhay ko. Hindi sumagot si Loida. Minsan na siyang nasilaw sa yaman at pera kaya ayaw na niyang umulit pa at napakatagal niyang pinagdusahan ang karma na kanyang sinapit. Huwag mo na kaming idamay pa, Alan. Pero kayo ang makakatulong sa akin. Kayo rin ang magpagpatunay kung ano ang naging kalagayan ko sa mahabang panahon. Kaya ako gustong dalhin kayo. Isa pa ay mahirap ang buhay dito. Ayoko kayong iwanang mag-ina na ganito ang sitwasyon. Sumama na kayo sa akin. Sige na. Napaisip siya ng matagal. Inaalala rin niya sa Nene na dapat ay nasa grade 2 na. Ngunit dahil sa para silang mga daga, ay kahit kinder ay hindi nito napasok. Sige na, sasama na kami sa iyo. Basta may pangako mo sa akin na makapag-aral doon si Nene. Ay oo naman. Simpleng kahilingan, Loida. Simpleng-simple. Agad silang lumabas sa abandonadong lugar na ito at nag-abang ng tricycle patungong himpilan ng bus. Kabado si Loida ngunit mas kabado si Alan. Hindi nito alam kung anong naghihintay na kapahamakan sa kanilang pagdating sa probinsya. Nag-aalala rin ito sa mga magulang at baka kung ano rin ang ginagawa ng mga ampon sa mga ito. Pagdating ng probinsya ay agad na naghanap si Alan ng motorsiklo na pwedeng rentahan papasok sa asyenda. Titig na titig pa ang driver ng tricycle kay Alan bago nagtanong. Kilala kita. Ikaw yata ang anak nila Doña Guada at Don Federico. Hindi ka nagkakamali, Manong. Alam mo ba ang shortcut na daan patungong asyenda? Oo naman, sir. Naku, ang sabi patay ka na. Kalaking tao mo naman pala talaga. Ito nga at may mag-ina ka na. Napaubo si Aling Loida sa naging puna ng driver.
Napagkamalan pa silang magpamilya, ngunit hindi iyon itinama ni Alan, bagkus ay iniba nito ang tanong. May balita ka ba sa kanila ni Ama? Nako, mukhang kawawa sila ngayon sa kamay ng mga ampon nila. Parang mga bilanggo na raw, ayon sa mga katulong. Pinagagalitan kapag lumalabas para hanapin ka. Mukhang maaga daw nagka-Alzheimer. Namula sa galit ang ilong at pisngi ni Alan. Hindi niya matanggap na maging sa mga magulang niya ay ganoon ang trato ng mga ampon na ngayon ay. Napagtanto niyang yaman lang talaga ng kanyang pamilya ang habol. Magbabayad sila, sambit niya. Pagdating sa harap ng mansyon ay may nakapwestong 2 gwardya. Mga bata pa ang mga ito. Wala na ang dating kawal na sina Mang Lando at Mang Goryo. Tinawag ang mga ito ng driver ng tricycle. Mga toy, buksan niyong pinto. Nandito ang totoong amo niyo. Isa sa mga itong lumapit. Tinignan mula ulo pababa sa paa ang aura ni Alan. Sino po kayo? Tanong nito. Ako si Alan, ang totoong anak ni Doña Guada at Don Federico niyo. Ay, pasyensya na. Walang naibanggit sila, Sir Gary, na kapatid na Alan. Ang sabi pa naman nila, huwag kaming magpapasok ng kahit sino. Anong kahit sino lang? Itong kinatatayuan mong lupa ay pag-aari ko. Ang perang pinapasahod sa inyo ay pera ko rin. Ngayon mamili kayo. Bubuksan niyo ang gate o sisante kayo sa akin. Nagkatinginan ng dalawa at nagkasinyasan. Sa uli ay tila na pagkasunduan ng dalawa na buksan ang gate. Saktong nakapasok na sila nang isa sa mga ampon ay tila nagmamadaling lumabas. Sino yan? Bakit niyo pinagbuksan ng walang abiso galing sa amin? Galit na tanong ni Ramona. Bakit ate? Hindi po pwedeng pumasok ang totoong nagmay-may-ari ng buong asyendang ito. Kabilang na itong mansyon na pinamumugaran ninyo. Inyong mga ahas na matapos bigyan ng tirahan at pakainin ay nagawa pang manuklaw. At ngayong nandito na ako sa mansyon, pagbabayaran yung 3 ginawa niyo sa akin, maging kina mama at papa. Humalakhak lamang ito sabay taas noong tumingin sa kanya. Ay, nanginginig ako sa takot, Alan. Alam mo ba yon? Hirit pa nito sabay halakhak. Sige lang, Ramona. Humalakhak ka lang. Dahil sinisiguro ko sa iyong sa akin babagsak ang uling halakhak. At ang bagsak nyo, kung hindi sa tiyan ko, ay sa sementeryo. Pero pwede namang himas-rehas lang. Nakadepende lamang iyon sa inyong kabaitan. Kaya binabalaan ko kayo. Wala akong pasyensya nang natitira pa para sa inyo. Talagang tinatakot mo pa ako. Hindi kita tinatakot, Ramona. Binabalaan lang kita. Tumalikod na ito at iniwang kabado at nag-aalala. Diretso silang umakyat sa kwarto ng kanyang mga magulang. Nakasunod lang si Aling Loida at ang anak nitong si Nene. Pagkabukas nito ng pinto ay bumungad ang inang nakaupo sa bangko na tumba-tumba. Habang nakaharap sa bintana at halatang balungkot na tila ba, may inaabangan na paparating na bisita. Mama! Sambit ni Alan na garalgal ang boses habang patakbong lumapit sa ina. Lumingon ito kay Alan nang walang reaksyon. Sino ka? Bakit mo ako tinatawag na mama? Mama Guada, ako ito si Alan. Alan? Ikaw ang nawawala kong anak. Naluha ito kaya napayakap ng mahigpit si Alan dito. Sobrang nahabag ang kanyang kalooban nang makita ang sitwasyon ng ina. Matapos itong yakapin ay hinawakan niya ito sa mukha at tinitigan. Nakita mo na ba si Alan? Nakita mo na ba si Alan? Nawawala kasi ang anak ko.
Kasalanan ko kasi masyado akong nagtiwala sa mga ampon ko. Naluhang muli si Alan habang nakatitig sa nangungulubot ng mukha ng ina. Ma, ako po ito si Alan. Si Alan? Ikaw si Alan. Naku anak ko, nandito ka na nga. Nailing na lamang si Alan sa naging kalagayan ng ina. Talagang malala nga ang Alzheimer nito. At kakausap lang nila ay muli na naman itong makalimot. Tinignan niya ang amang sarap na sarap ang tulog. Sobrang payat din. Mukhang nilimitahan sa kain ang kanyang mga magulang. Sobrang sakit sa kanyang loob dahil sa haba ng panahong nagdusa siya sa lansangan. Iyong mga magulang din pala niya ay mas sobrang pagtitiis. Kasama ang mga anak na ampon ng mga ito. 3 ang mga ito, subalit walang kahit isa ang nagkaroon ng puso na lingunin ang mga magulang niyang sumakripisyo ng sobra para mapaganda ang buhay ng mga ito. Ngunit lang na pala kundi ang pasakitan, ang ikulong imbis na alagaan, ang lasunin pang lalo imbis na gamutin. Mga walang utang na loob, kaya isa-isa ang mga itong sisingilin niya. Ay bansa, nakauwi ka na pala. Tanong ni Gary nang bigla itong pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang. Ngunit masamang titig lang ang kanyang isinukli dito. Mga hayop kayo. Anong ginawa niyo kay mama at kay papa? Aboy, relax lang tol. Masyadong OA. Alam mo namang matanda na mga iyan. Talagang mag-uulyanin na mga iyan dahil matanda na. Depensa ni Gary. Nagising si Don Federico sa kanilang bangayan at nagtaka ito nang makita siya. Sino ang lalaking ito? Tanong ng matanda. Sino ang batang iyan? Sino ka? Sabay turo kay Aling Loida. Papa, ako si Alan. Naalala mo pa ba ako? Alan, yung anak kong inakusahan nilang aswang. Mangiyak-ngiyak na wika ng matanda. Anong inakusahan, Papa? Aswang si Alan. Kitang-kita mo kung paano niya lamunin ang tandang na panabong mo na sana ay gagamitin mo pa noon sa unang araw ng pintakasi. Giit ni Gary. Oo, Kuya Gary, dahil kagagawan niyo iyon. At pilit niyo pa akong hindi pa uwiin dito. Hanggang ginawa niyo na ako ng paraan para ipagtabuyan ng mga taong bayan. Pero ngayon, ilalaban ko ang karapatan ko hanggang kamatayan. Matapang. Anong ipinagmamalaki mo ngayon? Ano pa nga ba, Kuya? Kundi ang dugo ng aking inaatama na siyang nananalaytay sa akin at wala sa inyo. Kaya isa lang ang ibig sabihin ng lahat. Wala kayong makukuhang yaman. Dahil ni isa sa inyo, hindi ko hahatian. Bakit? Dahil pareho kayong mga gahaman. At yan ang hindi ko papayagan, Alan. Marami na akong sakripisyo para sa yamang ito. Sa akin lang dapat mapunta ito at sino mang magiging hadlang ay papatayin nito ng kalibre 38 kong baril. Sabay bunot ang baril nito sa likod at itinuon itiyon kay Alan. Napasigaw si Aling Loida habang yakap si Nene na natatakot na rin sa nasaksiyang kaguluhan. Sumerko palapit dito si Alan at tila ba ay na-estatwa si Gary at hindi na igalaw ang katawan sa gulat nang makita ang pag-iba ng mukha ni Alan. Biglang nagsitayuan ang mahaba at kulot na buhok nito. Danlilisik ang nagbabaga nitong mga mata at ang pangil ay humaba pa na patulis. Naglalaway ng malapot at hindi man lang naigalaw ni Gary ang katawan nito. Kaya kay daling nilambiti ni Alan at walang awang hinampas ang ulo nito sa dingding. Ang katulad mong kahaman ay hindi na dapat binubuhay pa, Kuya. Sambit niya. Pagkatapos ay walang awang biniyak
na parang buko ang ulo nito, katulad ng nakagawian niya. Mga utak talaga ang paborito niya at dugo. Ito lang ang nakakabusog para sa kanya. Tama na yan, Alan. Tumigil ka na. Umiiyak na saway ni Loida. Tsaka lang tumingala si Alan sa kanila. Maging ang mga magulang nito ay nanlubong sa nasaksihan. Talagang napaka-brutal na aswang si Alan. At wala man lang alinlangan na kinain nito lahat ng utak ng panganay na ampon ng mga magulang nito. Pasensya na. Nadala ako ng aking galit. Kinamumuhian ko sila. Sila ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Ginawa nila akong halimaw. Tila kay gaan lang nitong kinarga ang katawan ni Gary at walang pag-alinlangan itong inihulog sa bintana mula sa ikalawang palapag. Napahiyaw sa gulat si Aling Loida habang takip pa rin ang tenga ni Nene at ang muka ay nakasobsob sa kanyang tiyan. Dahan-dahang bumalik sa normal na anyo ang mukha ni Alan. Iniikot nito ang kanyang tingin mula sa ama, ina at maging kay Loida. Eto na ako ngayon, Mama, Papa. Pinilit nila akong gawa ng ikalawang katauhan. Umiiyak na kwento nito sa mga magulang. Kawawa ka naman, anak. Wala man lang kaming may maitutulong sa'yo. Kung alam lang namin na ganito naman pala ang magiging kahinatnan natin sa mga kamay nila, hindi sana hindi na lang namin sila inaruga noon. Mga batang wala kaming ibang pangarap kundi ang maging maganda ang kanilang buhay. Subalit sila lang din pala ang sisira sa ating pamilya. Umiiyak na litanya ni Doña Guada. Maging si Aling Loida ay ramdam ang pagkahabag sa naargabyadong pamilya. Hindi pa nakapagsalita si Alan nang biglang pumasok si Paula at Ramona. Ang dalawa pang mga swapang napilit iwaglit si Alan sa buhay ng kanyang mga magulang. Galit na galit pa ang mga ito habang hawak ang baril. Katulad ni Gary ay may sari-sariling baril ang mga ito na siyang bigay noon ni Don Federico sa kanila isa-isa. Sinadya ng Don na sanayan silang lahat sa paghawak ng baril at kung paano maging mahusay at asintado sa pagkalabit ng gatilyo nito. Hindi naisip ng Don na ang kaalamang itinuro nito sa mga ito ang siyang gagamiting pagtatraitor. At hindi napigil ni Alan ang pagbabarilin ng mga ito ang Don at Donya. Hindi agad ito naharang ni Alan kaya natamaan maging si Loida. Nagkamali ka ng kinalaban, Alan. Galit na wika ng ate Paula niya. Mali rin kayong inabusong angkan. Galit na sagot niya kasabay ng pag-iba ng kanyang anyo. Katulad ng inasahan niya, nagulat ang mga ito at hindi makapaniwala na kayang-kaya na niyang magmukhang halimaw. Ano? Nagulat kayo? Kayo ang bumuhay nito sa katawan ko at ito rin ang papatay sa inyo. Ang halimaw na kayo mismo ang pilit bumuhay. Tumalon siya sa gitna ng dalawa kaya pareho ang mga itong humarap sa kanyang kinaroroonan. Nakatawa ng mga baril ng mga ito sa kanya. Ngumisi siya at tinignan ng mga ito isa-isa. Tinalasan niya ang kanyang mga pandama. At nang mahalatang kalabitin na pareho ng dalawa ang gatilyo ng mga baril nito, ay lumundag siya ng napakataas. Sabay dikit ng kanyang katawan sa kisame. Ang dalawang babae ang nagbarilan at parehong tinamaan ng mga ito sa mga masiselang bahagi. Hindi ang mga ito nagtagal at parehong binawian ng buhay. Tila mga ito lang din ang nag-aaway-away. Napukaw lang ang kanyang atensyon sa batang umiiyak. Humahagulgol si Nene sa harap ng ina nito. Tsaka lang siya mabilis na bumaba at naging normal ulit. Mabilis niyang kinarga si Aling Loida at sinakay sa lumang modelo ng auto. Maging si Doña Guada at Don Federico, malayo pang bayan at mahina ang usad ng auto, kaya halos magwala siya sa gitna ng kalsada. Alam niyang hindi na humihinga ang kanyang ama at ina at tila gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit nangyari ang bagay na iyon. Pagdating ng ospital ay dineklara na ngang dead on arrival ang kanyang mga magulang.
habang si Aling Loida ay mabilis na isinugod sa ICU. Ligtas si Aling Loida sa bingit ng kamatayan at sabik itong umuwi upang makasama ang anak. Maraming pangyayari sa buhay nitong hindi kaaya-ayang pangyayari at lagi ay nalalagay sa kapahamakan ang kanyang buhay. Subalit na pagtanto nitong tila isa pa siya sa maswerteng nilalang dahil lagi niyang nabubura ang kanyang pangalan sa listahang nakahanay sa kodigo ni kamatayan. Wala ring naging kaso si Alan sa nangyari. Naging sarado ang kaso at maging ang kanyang katauhan ay nananatiling ligtas sa bibig ni Aling Loida. Ito lang ang nakakaalam ng lahat ng sekreto ng matandang binata. Ang pangako nitong pag-aaralan si Nene ay tinupad. Naging masagana ang buhay ng mag-ina sa mansyon at sa asyenda na pag-aari ng nag-iisang heredero. At iyon ay si Alan. Sa huli ay unti-unting kinuha ni Alan ang loob ni Aling Loida. Kasama na rin ang kay Nene. Nais ng matandang binata na maging parte sa buhay ng mga ito. Magkaiba tayo ng katayuan sa buhay, Alan. Dahil ba aswang ako? Hindi yun. Alam mong isa lang akong dukha na pakalat-kalat sa lansangan. Ayos na sa akin na gawin mo akong labandera. Para kahit paano ay makakabawi ako sa binibigay mong pang-tuition sa anak ko. Anak natin. Gusto kong maging legal na anak si Nene. Gusto kitang maging asawa. Matagal na kitang gusto, noon pang nasa lansangan lang tayo. Nangako ako sa sarili. Nakapaganda na akong umuwi dito sa asyenda ay isasama talaga kita kasama si Nene. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makalapit sa buhay mo. Dahil iyon sa mga batang lansangan rin na abusado. Mahabang kwento iyon na ikinagulat ni Aling Loida. Matagal na palang nakabantay sa kanila si Alan. Kaya pala minsan may mga pagkakataon na may mga sopat ng mga pagkain na mainit-init pa pagkagising nila sa umaga. Minsan naman ay mga gamit sa katawan na may nakaipit na pera. Hindi na siya magtataka kung saan galing iyon. Ilang taon din iyong ginawa ni Alan at dahil doon ay tila biglang umusbong ang kanyang kakaibang nararamdaman para sa binata. Subalit ayaw niya iyong pairalin. Dahil ayaw niyang pag-isipan ng mga nakapaligid na nanlalamang. Ilang beses na siyang nagkasala at ayaw na niyang muling dagdagan pa. Binabato na siya ng maraming karma. Subalit kahit anong gawin niyang pagpigil at kahit anong gawin niyang paglayo ng kanyang puso dito ay sadyang mapaglaro ang mundo. Dahil layong nagpupumilit na lumayo. Lalo lang naging matindi ang emosyon. Lalo na ang damdamin ni Alan sa kanya. Habang pilit niya itong iniiwasan, ay mas lalo naman itong nagpupursige na makuha ang kanyang loob. At kakaiwas niya, sa balikat pa rin ito ang bagsak niya. Markabahala na rin si Loida. Ito ang buhay na nakalaan sa kanya, kaya iyayakapin na niya ito hanggang sa kung saan ito hihinto. At yun nga, at dahil nagkatuluyan na nga sila ay, siyempre, nagdugdug-aan na sila. At dito na magtatapos ang kwento. At bago natin tapusin ang kwentong ito, ay may naiwang katanungan sa aking isipan na gusto ko talagang malaman kung ano ba talaga ang nakaraan ni Loida. At kung bakit inulan siya ng maraming karma. Ano sa palagay niyo? Kayo na ang humusga. Paki-comment na lang kung ano ba talaga ang nakaraan niya. Mukha ba siyang pera o mukhang money? Alright. At dahil tapos na ang kwento, oras na para magkape na muli habang kakakape lang.